Una po sa ating mga balita, malayo man sa Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaabot ng serbisyo ng gobyerno ang mga kababayan nating overseas Filipino workers. Sa katunayan, isang magandang balita ang inihatid ng Pangulo sa mga Pilipino sa South Korea. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community sa South Korea kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong Philippine delegation na kasama ng Pangulo sa harap ng pagkikibahagi nito sa ika-23 APEC Leaders Meeting. Matapos lumapag sa Gimhae Air Base sa Busan Webes ng hapon, agad na nagtungo sa Windham Grand Hotel ang Pangulo upang personal na kumustahin ang lagay ng mga Pilipino sa South Korea at upang ilatag kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa pagsusulong ng kapakanan at karapatan ng overseas Filipino abroad. Ilan sa mga magagandang balita na bitbit ng Pangulo ang pagkakaroon ng ikalawang konsulado ng Pilipinas sa South Korea at ang pagkakaroon ng SSS office sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul. Sabi ni Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa overseas Filipino. My fellow Filipinos, I want to assure you, hindi kayo namin nakakalimutan. We work very hard to make sure that government services reach you all the way here in Korea or wherever you are. Ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karatig na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Soon, you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passports, to submit civil registry documents, and to legalize your documents for use in the Philippines. Samantala, sa nakatakdang partisipasyon ni Pangulo Marcos sa APEC Leaders Meeting ngayong araw, tiniyak nito sa mga Pilipino na isusulong niya sa harap ng APEC leaders ang mga paksa na direktang pagkikinabangan ng mga Pilipino. I will push for initiatives that directly impact the daily lives of our people. Support micro, small, and medium enterprises, yung ating tinatawag na MSMEs. Dahil po, halos sa 99% po ng negosyo, lalo na sa Pilipinas, ay MSME. Kaya't kailangan po nating alagaan ang mga nagpapatayo ng maliliit na negosyo. At para naman sila ay mapalago, hindi naman sila naiiwanan sa mga oportunidad na nandiyan, basta't maipalaman natin sa kanila. We will include digital trade opportunities, food and energy security, create sustainable jobs for our workers both at home. Kabilang na ang pagpapalakas sa hanay ng maliliit na negosyante, pagpaparami ng oportunidad sa digital trade, pagtitiyak ng food at energy security, at paglikha ng mas maraming trabaho sa loob at labas ng Pilipinas. So I will be meeting with business leaders and partner governments to promote greater investment in Philippine industries such as technology, agriculture, renewable energy. Every collaboration we make means more livelihood, more learning, more hope for Filipino families. Mula sa Busan, South Korea para sa Integrated State Media, Raquel Bayan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.